Happy Wednesday everyone! So welcome po ulit sa ating online service and salamat po sa pagsama niyo po sa amin ngayon. Salamat din sa mga artists na nakikipag-partner with us para po dito sa online service na ito. Dalangin po namin na hindi lang kayo na i-entertain bagkus ay kayo po ay nai-inspire, na-encourage no sa ating po mga naririnig at mga napapanood po sa ating online service. Kaya po, ini-encourage po namin ng bawat isa kapag po kayo nanonood, pwede niyo pong isama yung inyo pong mga kasama sa bahay, yung po yung pamilya, para sila din na-experience yung na-experience mo, naririnig nila yung naririnig mo, makarinig din sila ng mga positive words, lalo na sa panahon na maraming negativity na naririnig tayo, na nababasa tayo, no? Lalo na, na-extend po ang ating quarantine. Wala naman po tayong magagawa dyan, pero kailangan lang talaga nating sumunod. Naniniwala tayo na may katapusan din naman po ito. Hindi naman po ito forever. Okay? Kaya hanggat nasa ganito tayong sitwasyon, i-seize na lang po natin yung moment na ito. Ganon din, para sila din po ay makakilala sa Panginoon, no, mabago. Patuloy tayong sabay-sabay nababago ng Panginoon. So also, marami pa po kayong makikita ng mga artists po dito. Kaya stay tuned lang po kayo lagi dito po sa online service po natin every Wednesday po. At salamat din sa Panginoon kasi nasa last topic tayo. Yes, last topic na ng ating series na Awaken, Return, Reform, Renew. At ang dalangin ko, natapos ang topic na ito or ang series na ito, pero nagising ka din, no, sa katotohanan ng iyong buhay, nagising ka din sa kalagayan mo before the Lord. And maganda na tayo ay habang nasa quarantine na to, no, or after ng quarantine na ito, ay paglabas natin, no, na-reach natin yung goal ng quarantine, to become better, to be okay, kung hindi ka man okay nung panahon before the quarantine, maganda ka na, pero mas pinaganda ka, mas pinapogi ka, mas pinayaman ka, di ba, mas pinagpala ka, at naniniwala ako na hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. Marami pa po siyang ipapa-experience sa atin. Well, in fact, ito po yung topic natin ngayong gabi, no? Or ngayong araw na ito. Naniniwala kasi akong Panginoon, hindi lang niya hahayaan na ma-discover natin yung sarili natin. But He will let us know, experience kung sino ba talaga tayo, or especially, He will let us experience or na ma-feel natin or ma-fulfill natin yung ating full potential. Or, if is necessary, ay ma-experience natin yung binagong tayo. No, ang sarap no, paglabas mo ng quarantine, binagong ikaw na, hindi na ikaw yung dating marupok, dating matigas ang ulo, dating palasagot, or palaging mainit ang ulo, hindi na ikaw yung laging driven by emotion, di ba? Mas pinatindi ka ng mga nangyari sa buhay mo during the quarantine. At ito yung magandang pag-uusapan po natin ngayon. Naniniwala ako na lahat tayo, you can be a better version of you. You have a better version of you. Okay ka naman siguro ngayon, pero mas may i-okay ka pa. Naniniwala tayo dyan. Mas may igagaling ka pa. May mas iaayos ka pa. Meron pang mas iaangat yung buhay natin. At alam niyo po, yung pag-uusapan natin ngayon, ganun din naman siya. Akala niya, yung buhay niya okay na, pero when he encountered the Lord, nung nakita niya yung kalagayan ng buhay niya, at nakita niya at na-experience niya, meron pa pala siyang igaganda or igagaling. Meron pa pala siyang ipupogi. No? Meron pa pala siyang iaayos yung kanyang buhay. I'm talking about the person who wrote almost 3/4 of the New Testament. Napakarami itong naisulat. Siguro ganun talaga, no? Kapag ikaw ay patuloy na binago ng Panginoon at may mga pinagawa siya sa'yo, makikita yun ng mga tao, mababasa niya, no? Darating yung time, ikaw magiging part ka ng history. Dahil ko, pag nabasa yung buhay mo, ganito din, magandang nangyari sa atin. So, if you have your Bible with you, I want you to open it in the book of Acts chapter 9, verses 1 to 19, and join me in our message tonight, today, entitled, U version 2.0. Okay? Okay ba yon? U version 2.0. Pinatinding
ikaw, okay? Acts chapter 9 verses 1 to 19. So, this is the story of Saul. Then later on, naging Paul po siya, si Apostle Paul. Pero ngayon pag-uusapan natin, yung old self muna niya, kung paano siya binago ng Panginoon. Napakaganda nito at naniniwala ako na meron tayong matinding mai-experience as we study what Jesus has done to this young man or to this person, okay? In verse 1 of chapter 9 ng Acts, sabi dito, meanwhile, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciples. He went to the high priest and asked him for letters to the synagogues in Damascus so that if he found any there who belonged to the way, whether men or women, he might take them as prisoners to Jerusalem. Grabe, no? Grabe yung influence ni Paul. Humingi pa talaga siya ng letter para ipakulong itong mga disciples ng Panginoon. Kahit daw babae o lalaki, walang sisinuhin. Verse 3 sabi niya, as he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Verse 5, who are you, Lord? Saul asked, I am Jesus whom you are persecuting, he replied. Kasi during this time, wala na po si Jesus dito sa mundo physically. He ascended already. Okay, in verse 6, sabi diyan, now get up and go into the city and you will be told what you must do. Verse 7, the men traveling with Saul stood there speechless. Gusto ko yun, yung pakiramdam nilang speechless. Alam mo, ganun talaga. Pag nai-encounter mo yung matinding presence ng Panginoon, wala kang masasabi. It will leave you speechless, okay? So sabi dito, they heard the sound but did not see anyone. Saul got up from the ground, but when he opened his eyes, he could see nothing. So they led him by the hand into Damascus. Verse 9, for 3 days he was blind and did not eat or drink anything. Verse 10, in Damascus there was a disciple named Ananias. The Lord called him in a vision. Ananias. Yes, Lord, he answered. Verse 11, the Lord told him, go to the house of Judas on Straight Street and ask for a man from Tarsus named Saul, for he is praying. Wow, nagpipray na si Paul, di ba? In a vision, he has seen a man named Ananias come and place his hands on him to restore his sight. Verse 13, Lord, Ananias answered, I have heard many reports about this man and all the harm he has done to your saints in Jerusalem. And he has come here with authority from the chief priest to arrest all who call on your name. Verse 15, but the Lord said to Ananias, go. This man is my chosen instrument to carry my name before the Gentiles and their kings and before the name of Israel. I will show him how much he must suffer for my name. Verse 17, then Ananias went to the house and entered it, placing his hands on Saul and said, brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you were coming here, has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit. Verse 18, immediately something like scales fell from Saul's eyes, and he could see again. He got up and was baptized, and after taking some food, he regained his strength. Ganda na nangyari, no, kay Paul, na eventually sa mga susunod po na mga verses nito, makikita nyo na tinawag na siya ng Panginoon na Paul at hindi na Saul. Ganun talaga ang Panginoon. Pero pag binabago ka niya, okay, hindi ka na niya tatawagin sa dating ikaw. Tinatawag ka niya sa bagong ikaw, kung sino ka na sa harapan ng Panginoon. Pero dito, ang ganda nung nangyari, no, in verse 17 to 19. Sabi dito, dumating daw si Ananias sa kanya at sinabi sa kanya ni Ananias, Brother Saul, si Jesus na nag-appear sa iyo sa road has sent me that you may see again. Kasama niya ba si Ananias during that time? Hindi naman niya kasama si Ananias. How come na nasabi ni Ananias yung nangyari kay Paul sa road during the time na papunta siya sa Damascus? This is one thing that I would like us to understand. You know, every time that God will allow someone to minister to you,
or to prophesy to you or to send His word to you. No, lagi itong merong confirmation. Lagi itong may confirmation. Hindi naman kasama ni Saul during that time si Ananias, but his words, yung words ni Ananias, no, parang kinawento niya, ito yung nangyari sa iyo sa Damascus, di ba? O, pinapunta ako ng Panginoon dito para ikaw ay pagalingin o bigyan ulit ng paningin. Sinasabi ng Panginoon, or pinakita dito ng Panginoon, na ginagamit niya si Ananias. Bakit? Kinonfirm niya yung nangyari kay Saul 3 days before pa mangyari yung pagmimit nila ni Ananias. Kaya I always believe that if that person na ginagamit ng Panginoon sa'yo ay galing sa Kanya, it will always has a confirmation. Palagi itong may confirmation. Meron siya mga words na masasabi na usapan nyo ng Panginoon, wala naman siya doon, pero parang uulitin niya, parang i-repeat niya. So, ganun talaga ang Panginoon. But, question tonight is this: how to achieve the new version of you? Pastora, ate, ma'am, paano ko po ma-achieve yung new version ko? Gusto ko to eh. Gusto ko magkaroon ng change sa akin. Gusto ko ma-feel or gusto ko ma-reach yung full potential ko. But how this thing will be possible in my life? Tatlong bagay na makikita natin dito na maaaring ma-experience natin lahat sa oras na to. Una is in verses 3 to 5. Basahin ko lang po ulit. Sabi niya, as he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you, Lord? Saul asked, I am Jesus, whom you are persecuting, he replied. Now get up and go into the city and you will be told what you must do. Wait lang pansinin muna natin yun. Ilang beses ko na nabasa yun kanina. Sabi ni Saul, sino ka po? Lord, sabi niya gano'n. Tapos sumagot yung voice, sabi niya, I am Jesus, whom you are persecuting. Wala si Jesus physically, at hindi naman si Jesus ang pinipersecute niya, di ba? Yung mga believers. I want you to catch this. Every time that you, as a believer of Jesus Christ, every time that you are experiencing persecution, gusto kong malaman mo, hindi lang ikaw ang pinipersecute niya. Ang una nilang pinipersecute ay ang Panginoong Jesus. Look at the statement of Jesus. I am Jesus whom you are persecuting. Pero ang totoong pinipersecute ni Paul dito o ni Saul dito ay yung mga believers, yung mga followers ni Christ. Every time pala na tayo ay nakaka-experience ng persecution because we are holding our faith, hindi lang pala ikaw ang nakaka-experience. Ang unang nakaka-experience or unang nape-persecute nila ay ang Panginoong Jesus. Kaya iingat po tayo dyan. Okay? But what happened? Okay, anong unang bagay na dapat mangyari sa atin? Okay, para ma-experience natin yung new version natin. Number 1 is confrontation. Okay? To have a new version of you, confrontation is important. Hindi ka kasi maghahangad ng mabago kung hindi mo naman nakikita na kailangan mo mabago. Jesus saw that Saul needs to change. He needs to level up. He needs to upgrade. No, kailangan niyang umangat. Kailangan niya ma-reach yung full potential niya. Di ba Christian si Paul? Okay? Or during that time, hindi pa Christian si Saul. Hindi pa Christian si Paul, si Apostle Paul. Pero magaling na siya. Kasi kung hindi siya magaling, hindi siya papayagan ng Roman Empire na makakuha ng legal letter para magpapatay o magpahuli ng mga Christians. Okay? Na-persuade niya yung Roman Empire kasi nga magaling siya. Aral tong si Paul or si Saul. But Jesus can see Saul beyond sa meron siya ngayon. Likewise, God can see that you can be a better version of you. But first, He needs to show it to you. Kailangan makita mo na may mas better version ka. At kailangan ipakita yun ng Panginoon sa'yo, kagaya ng ginawa niya kay Saul. He needs to stop you from what? From doing things that will only ruin your life. He needs to show it to you. He needs to confront you sa mga ginagawa mo as of the moment. Ano bang meron pag na-confront ang isang tao sa mali niya? Okay? Ano bang meron? Lalo na at tama naman ng confrontation. Alam niyo yung nangyayari? Yung taong yun, napupunta siya sa ulirat.
Nagigising siya sa katotohanan. Dito, nakita ni Saul, teka lang, mali pala ako ng pinapersecute. Akala ko tama yung ginagawa ko, hindi pala. Mali pala yung ginagawa ko. So, this person will come to his senses. Look at David. David, when he was confronted by Prophet Nathan, napunta siya sa kanyang ulirat. Elijah, when he was confronted by God, nung panahong nagtatago siya sa kuweba, napunta siya sa ulirat na hindi pala siya ang nag-iisa lang. Peter was confronted by Jesus, kaya napunta sa ulirat. Okay? The Samaritan woman was confronted by Jesus, kaya nagising siya sa katotohanan. You know, when you say the word confront, it means to oppose or challenge someone in a direction and forceful way. Minsan talaga, kakailanganin ng Panginoon na mapuwersa ka para maunawaan mo lang na meron pang mas better na version mo. Confront also means to deal with something in an honest and direct way. Yung confrontation naman na ginawa dito ni Jesus, hindi yung para magkaroon ng suntukan o away. No. Ginawa niya to, dinilin niya si Saul sa ginagawa niya in a very honest and direct way. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanya, Saul, why are you persecuting me? Kung gusto mo ng new version mo, alam mo, listen, pag gusto mong magkaroon ng change, pag gusto mong magkaroon ng mas better na version mo, huwag kang magagalit sa mga taong gagamitin ng Panginoon para i-deal ka sa mga mali mong nagagawa. Maniwala ka, para sa ikabubuti mo yan. Para sa ulirat mo yan. Okay? So what is going on in this confrontation? Sabi doon, Saul fell and then he heard a voice. No, tumba siya, bagsak siya, ganun talaga. Pag presence ni Lord, di mo kakayanin, bagsak talaga siya. And then he heard a voice. So what should we do in times that God is confronting us? Anong dapat nating ginagawa sa panahon na tayo ay kino-confront ng Panginoon? Lalo na sa mga mali nating nagagawa. Okay? Now, dito, bagsak si Paul eh. Tapos siya narinig yung word ng Panginoon. Alam mo, maganda, sa panahon na kino-confront ka ng Panginoon, importante lumalabas dyan ng humility. Nagpapaka-humble tayo sa Panginoon. And pangalawa, of course, nakikinig tayo sa confrontation, nakikinig tayo sa kinokorek ng Panginoon sa atin. So one of the important questions Jesus asked from Saul, why are you persecuting me? Sa umpisa, parang ang labo naman. Kasi si Paul ang pinipersecute niya, ibang tao, hindi naman talaga directly si Jesus. Ulitin ko nga, disciples nga ni Jesus yung kanyang pinipersecute. But the Lord did ask him in order for him to realize he was fighting on the wrong side. Mali yung kampo na kanyang na kung saan ay alliance siya. Mali yung kampo na kinakampihan niya. Ginagamit ito ng Panginoon for him to see that he's fighting in the wrong side or on the wrong side. Para ma-realize niya na mali ang kinakalaban niya and that he needs to change. You know, many years ago, no, may mga maling battles tayo sa buhay or maybe until now, may mga maling battles tayo sa buhay. Yung tipong na-realize mo, dapat pala hindi na lang siya yung kinalaban ko. Kasi ang gusto niya lang pala mapabuti ako. Okay? Sana pinakinggan ko na lang siya sa bagay na yon. Honestly, may mga pinaglalaban tayo dati na hindi naman talaga dapat ipaglaban. Or hindi lang dati, baka hanggang ngayon. May mga ipinaglalaban ka na alam mo hindi mo kakampi ang Panginoon dyan. May mga pinaglalaban ka na alam mo, si Lord mismo against na dyan. May mga ipinaglalaban ka na alam mo, hindi mo kakampi or you're not on the winning side. Wala si Jesus dyan. Kaya alam niyo po, naniniwala talaga ako, hindi lahat ng sugatan, tama ang pinaglaban. Totoo, hindi lahat ng sugatan, tama ang pinaglaban. Alam mo yung iba, sugatan na, nabudol pa. Alam mo yun? Nasugatan ka na, naloko ka pa. Mali yung pinaglaban. Dito pinakita ni Jesus kay Paul, kay Saul. Saul, mali ang kinakalaban mo. Ako ang kinakalaban mo. Akala niya ang kinakalaban niya ay maling tao o mga maling tao o mga maling grupo na maling pinaniniwalaan. Pero pinakita sa kanya ng Panginoon, Paul, mali. Kasi ang kinakalaban mo, ako.
Every time that you are insisting on something na hindi naman kalooban ng Panginoon, masakit. Pero kailangan mo maintindihan to. Kinakalaban mo ang Diyos. But listen, walang nanalo sa Diyos. Si Satanas nga hindi nanalo sa Panginoon eh. Si Satanas nga naghihintay ng judgment niya eh. Ikaw pa kaya? Walang mananalo sa Panginoon. Kaya I'm encouraging you right now, kung meron kang ipinaglalaban ngayon, nakikipaghatakan ka at alam mo namang hindi kalooban ng Panginoon yan, let go. Let God confront you. Pakita ng Panginoon sa'yo, anak, mali yung inilalaban mo. Habang hinahawakan mo yung pinaglalaban mo na yan, nasusugatan ka lang. Nasasaktan ka lang. At the end of it, wala. Ngangaw-ngaw ka lang. No? Saktan ka lang, sugatan ka lang, ang masakit nito, baka nawasak ka habang pinaglalaban mo yan. Dito buti na lang, pinigilan siya ng Panginoon. Kundi, hindi ko na alam kung ano magiging storya ni Saul. Alam mo, kung naririnig mo ngayon ito, at meron kang pinagdadaanan ngayon na alam mo, kinakalaban mo ang Panginoon sa kalooban niya, maniwala ka, magpasalamat ka una narinig mo to. Because God is confronting you right now. God is telling you, anak, you're not on the winning side. Hindi ka mananalo dyan. So let go. Okay? Have a better version of you. Kapatid, kung nare-realize no, okay, na wala kang ipapanalo dyan, kasi alam mo wala ang Panginoon dyan, huwag ka mag-alala. Kung ito'y nare-realize mo ngayon, huwag ka mag-alala, paparating na yung bagong ikaw. So not confronting someone from doing wrong is equivalent to tolerating them. Kapag hindi mo kino-confront ang kaibigan mo, ang kasama mo sa pamilya na gumagawa ng masama, equivalent ito sa tinolerate mo na rin siya. Hindi ganun ang Panginoon natin. Ang Panginoon mapagmahal, ang Panginoon ay punong-puno ng awa, pero He will never tolerate us, especially when we are sinning against Him. So listen, a right confrontation will lead to what? To transformation. Pangalawa is in verses 3 to 9. Sabi dito, as he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you, Lord? Saul asked. I am Jesus whom you are persecuting. He replied in verse 6, now get up and go into the city and you will be told what you must do. The men traveling with Saul stood there speechless. Because what? Because they heard the voice or the sound, but did not see anyone. Verse 8, Saul got up from the ground, but when he opened his eyes, he could see nothing. So they led him by the hand into Damascus. In verse 9, sabi ito, for 3 days he was blind and did not eat or drink anything. Number 2 is what? Is conversion. If we want to have or to experience the better version, the version 2.0 of our lives, importante po ang conversion. Okay? Conversion means from darkness to light. Saul was living in darkness. His eyes are full of darkness. His mind is full of darkness. His heart is full of darkness. So, to do the conversion, Jesus should show him the light. Kasi punong-puno na siya ng dilim sa kanyang buhay. Pati isip niya, pati puso niya, punong-puno na ng dilim. So, kailangan ng Panginoong pakitaan siya ng liwanag. And I will say this again and again, walang mababago kung hindi ka magbabago. If you want to have a new version of you, you have to what? You have to have a full decision that you want and you badly need a change. Conversion is leaving your darkness and coming into the light. Pag gusto nating mabago pa, pag gusto natin ng transformation, okay? Another term na pwede dito is transformation. Pag gusto natin ng transformation, dapat mag-decide ka, gusto ko nang mag-transform. Ayoko na sa darkness, gusto ko na sa light, okay? But now, I believe that lahat tayo ay mag-a-agree dito na lahat naman tayo ay may mga dilim na nakaraan. Meron tayong mga madidilim na parte ng ating buhay. Lahat tayo. Common po yan sa lahat ng tao. Walang exempted dyan. Pero alam mo, ang pinagkaiba lang, yung iba pumunta sa liwanag.
Pero yung iba, nagstay sa dilim. What happened to Saul? When he saw the light, sabi niya, he fell. And what? And then he heard the voice. Pero, nung pagkatapos niya nang marinig yung voice, and then he tried to open his eyes, he became what? He became blind. No, but his blindness caused him to see the will of God. Nung nabulag siya, nakita niya ang kalooban ng Diyos. I want you to understand this. Jesus needs us, okay, to blind us. Or to blind him first. Okay, pag-usapan muna natin si Saul. Jesus needs to blind him first from his carnality in order for him to see yung sovereignty ng Panginoong Jesus. Jesus needs to shut his carnality in order for him to see his glory. So, what is the lesson from this? Ano yung maganda makukuha natin dito? Listen to this. Hanggat hindi ka bulag sa mga kasalanan, hindi mo hahanapin ang kabanalan. Hanggat hindi ka bulag sa mga mali mong ginagawa, hindi mo hahanapin ang katotohanan o ang mga tamang dapat na ginagawa. Hanggat hindi tayo bulag sa lumang tayo, hindi mo hahanapin ang bagong ikaw na nilaan sa iyo ng Panginoon. Hanggat hindi tayo bulag, kaya kailangan ng Panginoon na ma-experience to ni Paul, kailangan ng Panginoon mabulag muna si Paul para hindi niya makita na tama siya. At para makita niya, nagkakamali na siya, at para makita niya yung kalooban ng Panginoon sa kanya, para makita niya yung holiness ng Panginoon, kung gaano ka-holy yung Jesus na kinakalaban niya. At ganoon din po sa atin. Hindi naman siguro ma-experience natin yung physical blindness, pero pwede din Talagang pwede nating ma-experience ito. Pero sana hindi na umabot doon. Sana sa panahon na na-experience mo yung blindness, malalaman mo paano ka nabablind ngayon. Parang malabo sa'yo yung current na nangyayari. Parang hindi ata okay. Alam mo yun? Parang walang liwanag dito. Parang puro dilim lang. Baka Jesus is letting you experience that blindness just for you to realize His plan for your life. Just for you to realize and embrace His sovereignty, His lordship. For example, pag nakikita mo pa din yung mga failures mo sa buhay, hindi ka mamumulat o hindi mamumulat ang mata mo na may aayos ka pa. Bakit? Lagi ka nakatingin nag-fail ako. Hanggat dun ka nakatingin, hindi mo nanaisin na bumangon from that failure. Kasi lagi mo makikita, ang lagi mong naiisip, nagkamali ka, bumagsak ka, nasaktan ka. Yun lang. So, wala kang ibang iisipin, hindi mo iisipin bumangon. Hindi lahat ng bumagsak ay bumangon. Kaya sana kung sa panahon na ito ay nakaka-experience tayo ng pagbagsak, kapatid, sana huwag ka manatili dyan. Sana i-aim mo bumangon. Hanggat bulag ka pa din sa katotohanan na wala na kayo, sorry sa mga makakapanood nito na dumadaan sa ganitong pangyayari ngayon. Pero gusto ko lang itong maging real talk muna. Alam mo, hanggat hindi ka pa din bulag sa katotohanan na wala na kayo, aasa at aasa ka pa rin na magkabalikan kayo kahit sinabi na ng Panginoong hindi na. Kahit sinabi na ng Panginoong hindi na. Hanggang bulag ka sa katotohanan na kailangan mong mag-ipon, gagastos ka pa rin ng walang kapararakan. Alam mo yun? So, kailangan may mabulag para may makita. I want to repeat that, para maunawaan natin. Kailangan mabulag ka para makakita ka. Kailangan may mabulag sa pagkatao natin para makita natin ang kalooban ng Panginoon. Kailangan mabulag ang kasinungalingan na laging inilalagay sa iyo ni Satanas para makita mo ang katotohanan na nanggagaling sa Panginoon. Para sinasabi ni Lord kay Saul, bubulagin kita sa kayabangan mo, sa akala mong okay ka, para makita mo ako yung hari mo. Maybe this quarantine is sort of like
blindness na na-experience natin. Hindi tayo makapunta sa outside world, di ba? Parang, yan lang yung nakikita mo, yung bahay nyo, okay? Sabi nga ng president natin, malay mo naman, meron ka pang place sa bahay nyo na hindi pa napupuntahan. Pero I believe, napuntahan naman natin lahat. Pero anong ginagawa nitong quarantine na to sa atin? Hindi kaya ginagamit ito din ng Panginoon sa atin? Upang mabulag tayo? Saan? Sa maraming bagay na ini-spenda na natin ng time natin na wala nang kinalaman sa Panginoon. Or dahil sa mga bagay na yon ay nakakalimutan na natin ng Panginoon. Okay? Sana may ma-realize tayo sa panahon na ito. So, nasunod ba ang plano ng Panginoon? Yes. Verse 6, Now get up and go into the city and you will be told what he must do. Verse 8, sabi niya dito, so Saul got up from the ground, but when he opened his eyes, he could see nothing. So they led him by the hand into Damascus. For 3 days, he was blind and did not eat or drink anything. Sumunod. No? Kinausap siya ng Panginoong Hesus. After nun, okay, bulag siya, pero sumunod. Alam mo, unang indikasyon na nagbabago ka na, ay pagsunod ka ng ginagawa. From darkness to light. From disobedience to obedience. From being stubborn, okay? Sa pagiging matigas ng ulo mo, pag-i-insist mo ng gusto mo, to a person na submissive at gusto na lang gawin ang nais ng Panginoon. Okay? Now, I wanna ask everyone who's watching right now, saan mo kailangang mabulag? Kapag hindi ko naman po ipapanalangin mabulag tayo, but saan mo kailangang mabulag? What I'm trying to ask you is, anong parte ng buhay mo ang kailangang hindi mo makita? O kailangan ma-shut yung eyes mo dyan para lang makita mo yung kagustuhan ng Panginoon. You know, you can still experience a new version of you. But it is very important na ma-experience natin yung he was shut. No, yung eyes niya was shut down. Wala siyang nakikita. He cannot even trust in his own strength. Kinailangan niya nga pumunta ng Damascus kasama yung mga kasama niya. Okay? At ganun ang Panginoon sa atin minsan. Minsan meron mang isasarado ang Panginoon sa atin. Para ano? Para ba pahirapan ako? Para ba awayin ako? Hindi. Kaya niya yung sinasarado. Alam mo kung para saan? Para siya lang ang makita mo. Kasi pag maraming nakabukas sa buhay natin, ang dami mo nakikita. Kaya ang Bible, ang lagi niyang sinasabi, fix your eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Importante po yun. Kasi ang mundong ito, i-discourage tayo, i-disappoint tayo. But every time that we fix our eyes on Jesus, disappointment will not be present. What? Yung discouragement, pwedeng maging absent yan sa buhay natin. So, what area of our lives today ang kailangan mabulag ka? Ang kailangan ma-shut muna ng Panginoon para lang maunawaan mo na merong mas magandang plano sa iyo ang Panginoon. Dalangin ko sa oras na to nangungusap sa atin ng Panginoon. Lastly, in verses 10 to 19, sabi niya, in Damascus, there was a disciple named Ananias. The Lord called him in a vision. Ananias, said the Lord. He answered, Yes, Lord, he answered. The Lord told him, Go to the house of Judas on Straight Street and ask. Ang ganda ng pangalan ng street, no? Straight Street. Malamang straight yung mga tao nandito. Sana. Okay, Straight Street. And ask for a man from Tarsus named Saul. For he is praying. Verse 12. In a vision, he has seen a man named Ananias come and place his hands on him to restore his sight. Sumagot si Ananias. Tignan mo yung sagot ni Ananias. Lord, I have heard many reports about this man and all the harm he has done to your saints in Jerusalem. And he has come here with authority from the chief priest to arrest all who call on your name. Lord, kilala ko yung pinapapuntahan mo sa akin. Mamamatay Christian yan eh. Hindi lang yan mamamatay tao mo, mamamatay Kristiyano yan. In fact, kaya nga siya nandito, di ba? Para arestuhin kaming lahat, para ipapatay kaming lahat. Pero sumagot ang Panginoon sa kanya. But the Lord said to Ananias, Go! May diin na eh. May exclamation point. Go! This man is my chosen instrument to carry my name before the Gentiles and their kings, and before the people of Israel. I will show him how much he must suffer
for my name's sake. Verse 17, then Ananias went to the house and entered it. Placing his hands on Saul, he said, Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on this road as you were coming here has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit. Verse 18, immediately something like scales fell from what? Saul's eyes. Grabe yung pagkakablind niya, no? May scale daw, no? Hindi lang basta nawalan ng paningin, parang tinakpan talaga. And he could see again. He got up and was baptized. Verse 19, and after taking some food, he regained his strength. Lastly, para ma-experience mo yung new version mo, lastly is conformation. Conformation. Conform means the way in which something is formed and shaped. Okay? Now, what is the point? Jesus sent Ananias to restore Paul's blindness or to restore Paul's eyesight. Okay, yung kanyang paningin. Yung taong kasama sa mga gusto niyang patayin, yun pa yung gagamitin ng Panginoon para i-restore siya. Alam mo, minsan yung mga bagay na ayaw mo mangyari sa'yo, yun pa ang gagamitin ng Panginoon para baguhin ka. Yung mga taong ayaw mo, yun pa minsan ang gagamitin ng Panginoon para ma-emold ka, para ma-experience mo ang bagong version mo. Confirmation means shaping. May mga pangit na nangyayari sa atin ngayon or maybe kahapon and we cannot do anything about it. But I want you to know this. Don't worry if you are obeying the Lord. God is shaping you. Maaaring nangyari yan because God is shaping you. Nilalapit ka ba ni Lord sa mga ayaw mo? Tell you, He is shaping you. Malapit ka ba sa mga bagay na nakaka-stress ngayon? He is shaping us. Sinishape tayo ng Panginoon. Quarantine, extended. Okay? He's shaping us. Sinishape niya ang ating patience, ang ating pagtitiwala. Okay? Nilalapit ka ba ng Panginoon ngayon sa mga bagay na nakakawala ng pasensya, kagaya nga ng quarantine na to? I'll tell you, maybe God is shaping you. Sa mga bagay na hirap ka naman talaga, lalo na hirap kang mag-forgive, God is shaping you. Nagigipit ka ba financially sa panahon natin ngayon? God is shaping you to trust Him. Because why? Why He is shaping us? Bakit kailangan tayong i-shape ng Panginoon? Because He wants to release a new version of you. Kaya ka minomold ulit ng Panginoon. Kaya niya nire-reshape ka or inaayos yung shape mo. Because He wants you to experience the new version of you. The better version of you. Pero may isang nakakatawa dito sa usapan muna ng Panginoon at saka ni Ananias. Di ba inutusan ni Lord itong si Ananias? Okay? Tapos sabi ni Ananias, Lord, kilala ko yung taong yan eh. Naku mo, matay Christian yan, di ba Lord? Kaya nga siya nandito, di ba? May letter pa nga yan. Legal ang gusto niyang gawin para sa amin na mga sumusunod sa'yo. Alam mo, minsan, kahit talaga minsan disciple na, no, makulit pa din. Okay? Gusto lagi, okay, may diin muna yung utos ni Lord sa kanya. Kaya nung sumagot ang Panginoon sa kanya, may exclamation na point na, go! Una sabi niya, go to this place to straight street and look for the man from Tarsus named Saul. Nung nagre-reason out ito si Ananias, sabi ni Lord sa kanya, go! Alam mo, minsan, papansin mo ba yun? Yung parang sa magulang mo, di ba? Pag ang dami mong inutusan ka, tapos ang dami mong nire-reason out, tapos uulitin niya yung utos niya, pero may diin na. Ganun ang Panginoon eh. Kahit na may mga reasons pa tayo paminsan kung bakit ayaw natin sumunod, ang Panginoon uulitin nyo, may diin na parang pagsusunod no, pag di ka pa, parang ang susunod no, pag hindi ka pa sumunod sa akin, tatamaan ka, parang ganun dating eh, no? Sabi ng Panginoon, go! Kasi papakita ko sa'yo kung paano ko gagamitin itong taong to. But sumunod pa rin naman siya, kasi disciple eh. Ganun talaga mga disciple, minsan may mga arguments lang, pero sumunod pa rin. Okay? Now, Jesus is saying to Ananias, I don't care about what you heard. Because I will use this man. Gusto ko malaman mo, somebody in this place today na nakikinig sa akin ngayon, maaaring ito yung sinasabi sa'yo ng Panginoon. Anak, I don't care about sa mga sinasabi nila patungkol sa'yo. I don't care kung sino ka dati o kung anong nangyayari sa'yo ngayon. Kung ano ang baho ng buhay mo. Ano mang sama ng ugali mo. Kasi gusto
kung makita mo that I can still use you sa kaharian ko. Parang sinasabi ni Ananias, o ng Panginoon kay Ananias, Ananias, gusto kong makita mo. I don't care kung ano sinasabi nila. I don't care kung ano ang nakalipas na buhay nitong si Saul. Pero gusto kong malaman mo at gusto kong makita mo, gagamitin ko siya sa kaharian ko. Tapos ang usapan. And maybe you are watching to me right now. At ang dami mong arguments. God, how can you use me? Ito ko. Ang dami kong sablay, ang dami kong kakulangan. Lord, ito pa nga meron pa nga akong current struggle. Pero alam mo, sinasabi sa'yo ng Panginoon ngayon, anak, I don't really care about what you see sa sarili mo. I don't really care kung ano sinasabi sa'yo ng ibang tao, kung paano ka dinidefine ng ibang tao. What I care right now is that I want to use you. End of the conversation. Pag gusto ka ng Panginoong gamitin, gagamitin ka niya kahit ano pong excuse mo, maniwala ka sa akin. So bakit parang hindi pinapansin ni Lord ang sinasabi ni Ananias? Kasi ang pagkakakilala at pagtingin ni Lord kay Saul ay higit kaysa sa pagtingin at pagkakilala ni Ananias sa kanya. Remember our topic last week? No, hindi sila ang magde-define sa'yo, kundi ang Panginoon. So, sa pag-achieve mo ng bagong ikaw, ng panibagong version na ikaw, may mga taong titingin sa'yo ng lumang ikaw. Okay? Every time, kahit na-achieve mo na yung version 2.0 mo, ng pagkatao mo, ng buhay mo, gusto mo nang mabago, gusto mo maayos, at ina-achieve mo naman talaga yan by all means na kaya mo, merong mga taong titingin pa rin sa'yo sa lumang ikaw. But this is my advice to you. Huwag mo silang indahin, huwag mo silang pansinin. Tignan mo kung paano ka tinitignan ng Panginoon ngayon. Tignan mo kung paano ka tinitignan ng Diyos. So bakit si Ananias? Kasi gusto ni Lord, okay, na gamitin siya. That's the first reason. Pangalawa, gusto din ng Panginoon na dahil may alam itong si Ananias kay Saul, kilala niya si Saul, gusto ng Panginoon makita mismo ni Ananias ang pagbabagong mangyayari kay Saul. Parang sinasabi ng Panginoon kay Ananias, Ananias, see for yourself na yung dati mong alam about Saul, lahat yun ay aalisin ko at babaguhin ko siya at gagamitin ko siya kagaya kung paano din kita ginagamit. Listen, halata ang bagong version mo. May makakakita, may magte-testify na nagbago ka. Maaaring hindi lahat, pero merong makakakita. You know, ang tingin ng Diyos sa'yo, maaaring tingin mo sa sarili mo, wala. Useless. Worthless. I don't have value. No? But ang tingin sa'yo ng Panginoon, kagamit-gamit. Tingin niya, may kwenta ka. Ang tingin niya sa'yo, maaaring tingin mo ngayon, ibang tao, tingin sa'yo, hindi ka kamahal-mahal. Pero alam mo, tingin sa'yo ng Panginoon, kamahal-mahal ka. That's why He died for us on the cross. Tingin niya sa'yo, mayaman ka, successful ka, magaling ka, champion ka, mananalo ka o nananalo ka. Yan ang tingin sa'yo ng Panginoon. Kaya sa oras na ito, hayaan mong i-shape ka ng Panginoon. Mag-conform tayo sa Panginoon. Mag-submit tayo sa nais ng Panginoon. As I conclude tonight, I want to read verses 17 to 19 again. Sabi niya, Then Ananias went to the house and entered it. Placing his hands on Saul, he said, Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road, as you were coming here, has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit. Pansin mo kanina, punong-puno si Saul ng galit dito sa mga disciples ng Panginoong Hesus. Pero ngayon, i-fill daw siya ng Panginoon, ng kanyang banal na spirito. Verse 18, Immediately, something like scales fell from Saul's eyes and he could see again. He got up and was baptized. Verse 19, After taking some food, he regained his strength. Sabi nun, he regained his strength. Una, ikaw ba naman, hindi ka kumain ng 3 days. Okay? Manghihina ka talaga. Pero yung nangyari kasing pagbubulag sa kanya, napansin ko lang, mahirap talagang mabuhay o mamuhay o kumilos pag nasa kadiliman ka. Hindi ka makakain, hindi normal ang nangyayari sa'yo. Pag hindi ka nakakita. Lahat ng kilos mo, puro kapa, tsamba,
baka sakali, alam mo yun, yung walang, malalaman mo yung taong blinded ngayon, palaging, yung mga words niya, namin, that it is not yet the end of this life, na meron pang igaganda ang buhay namin. Maaaring tingin namin sa buhay namin ay okay. Pagtingin sa sarili, Panginoon, kasi nawala yung kanilang life group or hindi nagtuloy, Panginoon. But God, right now, Panginoon, nire-regain mo po, Panginoon, yung confidence na meron sila na nanggagaling po, Panginoon, sa iyo. Lord, binibigyan mo sila, Panginoon, ng Lord, we thank you and we honor you. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Thank you for spending your time with us. Now you can share your experience in the comment section of this video by answering these 2 questions. Always remember, be excited, be excellent, be extraordinary, be safe, and God bless.